Hello? Oh, hello ma. Si Rico po ito. Okay naman po kami. Kayo ga? Tumawag po ko sa inyo para ipaalam na baka po umuwi kami next week. Marami po kaming aasikasuhin sa atin dyan. Baka po matagal lang kami kaya kayo na pong bahala sa amin. Opo, kasama mga bata. Magpalinis na po kayo ng bahay para hindi naman kahiya-hiya. Ha? Siya. Ingat na lang po. Yan ang wika ni Rico, ang panganay na anak ni Mang Jaime at Aling Alice. Talaga ba anak? Uuwi kayo? Aba, magandang balita yan. Matutuwa ang iyong ama. Miss na namin kayo at ang mga bata. Bihira na kayong makauwi rito. Palagi na kayong abala. Kung saan-saan naman kayo pumupunta. Mabuti naman sa pagkakataong ito kahit nakawares may makadalaw kayo rito. O siya sige, ako nang bahala. Ipagluluto ko kayo ng masarap. Yan ang sabi ni Aling Alice. Tuwang-tuwa nga itong nagbalita sa kanyang asawa dahil uuwi ng muli ang kanilang 4 na anak kasama ang kanilang mga pamilya. Tubong probinsya ang mag-asawang Jaime at Alice. Ang mag-asawang ito ay nakamana kahit papaano ng ilang mga ari-arian, lupain at taniman mula sa kanilang mga nasirang magulang. Ang 4 nga nilang anak, lahat sa probinsyang iyon isinilang. Pero lahat sila sa Maynila nga pinalaki ni Aling Alice. Sino ba naman ang aayaw manirahan sa Maynila? Isang malawak na syudad. Malapit lamang ang paaralan, malapit lamang ang ospital, mga lugar para sa pasyalan at marami pang iba, maging mga kainan. Napakaganda rin ng klase ng edukasyong ibinibigay ng mga paaralan doon. Kung afford mo naman, bakit mo tatanggihan? Maaring tubong probinsya ang mag-asawang Jaime at Alice, subalit hindi naman ganong kahirap ang kanilang mga buhay. Malawak ang ari-arian, ang lupain, ang taniman. Makita mo pa lamang ang kanilang malaking tahanan, iisipin mong parang walang bahid ng kahirapan. Lahat ng ito ay nagmula sa lahat ng pagsisikap at pagsisipag ng mag-asawang Jaime at Alice na hindi umasa sa mana lamang mula sa mga magulang. Dapat hangaan, dapat tularan. Sa paglipas nga ng panahon, patuloy pa rin sa pagyabong ang kanilang mga ari-arian dahil hindi tumigil magtrabaho ang mag-asawang ito. Napakabait pa nga nila sa kanilang mga tauhan. Hanggang sa ang 4 nilang mga anak, ngayon may kanya-kanya ng pamilya. Ibig sabihin, hindi naging mahirap ang buhay ng 4 na magkakapatid dahil sa tulong at suporta ng kanilang mga magulang. Kapag kailangan ng pera, pinauutang. Minsan nga, hindi na pinapabayaran. Aba, mismong bigas na kinakain sa araw-araw, hindi na rin binibili ng 4 na magkakapatid. Halos buwan-buwan may padala ang kanilang mga magulang. Kaya naman napakaraming tao ang inggit na inggit sa 4 na magkakapatid na ito. Pinag-aral, pinagtapos, binigyan ng trabaho, binigyan ng negosyo. Huwag nga lamang aabuso dahil siguradong magkakaroon ng gulo. At dahil may asawa't anak na ang kanilang mga anak, medyo nalulungkot na ang mag-asawa dahil sa paglipas ng mga taon, palagi na nga silang abala. Ni hindi na nga bumibisita. Hindi naman sila basta-basta makakaluwas dahil meron na nga silang iniinda sa kanilang mga katawan. Sa makatuwid, sa matagal na panahon, nagstay lamang sila sa kanilang probinsya. Naghihintay na umuwi ang 4 nilang mga anak. Aba, nagpapakabisi na nga lamang yung mag-asawa para kahit papaano matakluban ng pagod at pagiging abala ang lungkot na kanilang nadarama. Kahit anong gawing tago, hindi nga nila magagawang ilihim sa mga taong nakapaligid sa kanila ang kanilang kalungkutan.
Kahit pa sila'y tawa ng tawa habang nakikipagkwentuhan sa ilang mga tauhan at kaibigan. Halos linggo-linggo, merong mga malayong kamag-anak ang bumibisita sa mag-asawang ito upang makita kung kamusta ba sila. Bakit nga ba hindi umuwi yung 4 na mga anak nila? Hindi man lamang bumibisita, hindi man lamang tumatawag, hindi man lamang sumusulat, wala kahit na ano. Pero lahat ng kanilang mga pangangailangan, ang mag-asawang ito ang nagpo-provide. Lalong-lalo na itong si Rico, ang panganay na anak ng mag-asawang Jaime at Alice. Paano ba namang hindi? Isipin ninyo, 6 lahat ng kanyang mga anak at hindi sumasapat ang kanyang sinasahod sa lahat ng mga pangangailangan nga nila. Minsan, sa groceries pa lamang, kinukulang na. Kanino pa nga ba siya tatawag? Di sa kanyang mga magulang. Siyempre, to the rescue naman, si Aling Alice at Mang Jaime. Dumating pa nga sa punto na mismo ang mag-asawang Jaime at Alice na ang nagpo-provide para sa tuition fees ng kanilang mga apo. Abay, hindi mawawala dyan ang inggitan. May masasabi pa yung ilang mga kaibigan. Kaya kung anong ginagawa ni Mang Jaime at Aling Alice sa mga apo nila kay Rico, ganoon na rin sa lahat ng mga apo. Baka nga naman kasi lumaki pa ang gulo. Tuloy pa rin ang supply ng bigas at ilang mga gulay at prutas every 2 months. Pero yung isang bagay na hinihiling ng mag-asawa, hindi man lamang sila mapagbigyan. Gaano nga ba kahirap ang mga musta ka man lamang? Hindi yung tatawag ka lang kapag meron kang kailangan. Masarap sa pakiramdam yung bisitahin ka ng biglaan. Yung pakiramdam na kahit alam mong abalang-abala sila, gagawa sila ng paraan upang masulyapan ka man lamang. O di kaya naman ay mapasalamatan. Pero wala. Pero sadyang malambot ang puso ng mag-asawa, inuunawa na nga lamang nila ang kanilang mga anak. Sila mismo ang gumagawa ng dahilan upang hindi na nga sila mag-isip pa. Baka naman kaya hindi bumibisita dahil merong iniindang karamdaman. Baka naman tight yung budget. Baka naman busy pa sa kanilang mga trabaho. Baka puro overtime. Tsaka malayo sadya ang Maynila sa lugar na ito. Yan ang mga dahilang binubuo sa isipan ng mag-asawa upang hindi na nga sila magtampo sa kanilang mga anak. O baka naman sadyang ayaw silang laanan ng oras at panahon. Ganun lang kasimple. Sabi nga sa kanta, kung ayaw may dahilan. Kapag gusto, oo, palaging mayroong paraan. Sa bawat buwan, humihiling na nga lamang yung mag-asawang matanda na sana bumisita naman sila kahit sa panahon ng holiday. Pasko, bagong taon, anniversaries, o kahit summer, o kahit sana sa Kwaresma. Bihirang-bihira na kasing makumpleto ang kanilang pamilya. Palaging sinusubukan ni Aling Alice at Mang Jaime na tumawag sa kanilang mga anak, maging sa mga biyena nila. Pero walang sumasagot. Hanggang isang hapon na tsempuhan ni Aling Alice itong kanyang bunsong anak na online sa Facebook. Tinawagan niya ito at sumagot naman. Nagsabi siya na baka naman this Holy Week, makauwi naman sila. Makapag-bonding man lamang kahit papaano. Dahil more than a year na nung huli silang magkita-kita. Ang sabi nung anak niya, inay, hindi ko po masabi sa inyo, hindi ako maka-oo pero huwag po kayong mag-alala. Sasabihan ko po si Kuya Rico. Malay nyo, sabay-sabay pa po kaming umuwi. Ginagawan ko naman po ng paraan, Nay. Unawaan nyo naman po sana. Masyado po kaming abala dito sa Maynila. Ha? Sige ho. Himala, nang dumating ang panahon ng Kwaresma,
Nag-uwian yung 4 na magkakapatid kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Dahil dyan, maligayang maligaya ang puso ng mag-asawang Jaime at Alice. At upang maulit ang pangyayaring ito, kahit na hindi Kwaresma, handang gumastos ng malaking pera ang mag-asawa upang makapaghanda lamang ng masarap na pagkain para sa mga ito. Para kahit papaano magkaroon ng rason ng mga ito na umuwing muli sa kanila. Kasamang magbonding ni Aling Alice at Mang Jaime ang kanilang mga apo. Minsan, sumasama rin sa kwentuhan ang kanilang mga anak. Makalipas lamang ang ilang mga araw, bago umalis ng tahanan, ang 4 na magkakapatid, pinapabaunan pa sila ng malaking halaga ng pera. Baka naman daw kasi kahit papaano mawiling umuwi ang mga ito. Kahit sa Pasko o kahit sa Bagong Taon. Alam din kasi nila na sadyang nangangailangan din ng mga ito. Hanggang sa magmula nga noon, taon-taon bumabalik ng kanilang tahanan tuwing Kwaresma ang kanilang mga anak, kasama ang mga apo. Taon-taon, inaabutan nila ng pera ang mga ito. Yung tipong naging habit na. Bagay na sadyang inaasahan na ng mga ito. Kaya nga lamang, ibang-iba ang nangyari sa puntong ito dahil yung mga anak ng 2 matanda nagrereklamo dahil parang paliit daw ng paliit ang inaabot sa kanilang pera. Sa lawak ng sakahan? Sa lawak ng niyugan? Paano nangyaring ganoon lamang ang halagang ibinigay sa kanila? Tinataguan daw ba sila ng pera? Pinagdadamutan? Tay, bakit naman ganito? Bakit ito lang? Napakalawak ng inyong palayan, ng inyong niyugan. Malaki ang inyong kinikita. Tapos ito lang? Diyos ko naman, kung alam ko lang, sana hindi muna kami umuwi. Ang mahal-mahal ng gas. Nakakapagod mag-drive, tay. Tapos aabutan mo ko ng ito lang? Diyos ko naman, kung alam ko lang nang Baguio na lamang kami. O kaya na may Boracay. Tay naman, next time, ayusin mo. Yan ang sabi ni Rico sa kanyang ama na para bang siya pa ang galit. Anak, Rico, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Hindi na ganoong kalaki ang ating kinikita sa ating lupain. Napakasama ng panahon, napakatindi ng init, napakamahal pa ng mga bilihin. Kinukulang pa ako sa tao. Ibang-iba na ang kinikita ng ating lupain noon kumpara sa ngayon. Hindi ba't dapat nauunawaan mo ako? Ito ang pinag-aralan mo ng 4 na taon, hindi ba? Ang tugon ni Rico, alam niyo tay, kung ayaw mo kong bigyan, sabihin mo na lang. Ang dami mong dahilan. Bakit si Bunso? Ha? Mas malaki ng 3,000 ang perang ibinigay mo sa kanya. Oh, yan, puro ka dahilan. Ngayon tahimik ka. Ay, kung ganito lamang ng ganito at mag-aaway tayo sa pera, hindi na lamang kami uuwi dito. Ano ba yan? Naging masakit para kay Mang Jaime at Aling Alice ang mga bagay na kanilang narinig mula mismo sa bibig nitong si Rico. Dahil sa malamang, ito rin ang tumatakbo sa isipan ng kanilang 3 mga anak. Pera-pera na nga lamang ba ang dahilan ng pag-uwi? Ni hindi man lamang kinakamusta ang kanilang mga kalusugan, kung kamusta na nga ba ang kanilang mga katawan. Sinong doktor ang nag-aalaga sa kanila? Anong mga gamot ang kanilang iniinom? Sa puntong ito, nais kong tanong sa inyo, sino nga ba ang tunay na nagkamali? Ang mga anak ba? O ang mga magulang? Kung ganoon, paano niyong nasabi? Comment mo na. Dali. Magmula nga noon ay hindi na nga nakumpleto ang kanilang pamilya. Palaging kulang ng 2 o kulang ng 1. Tila ba mismong ang magkakapatid nagkakagalit-galit na. Dahil dyan, naging malungkot na ang mag-asawang Jaime at Alice.
Isang araw, sinubukang tawagan ni Aling Alice ang kanyang panganay na anak. "Oh, napatawag kayo. Anong kailangan niyo sa akin?" "Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong tumawag ng ganitong oras. May meeting ako eh. Nasa opisina pa ako." "Ano bang kailangan ninyo? Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa. Sabihin niyo na sa akin." "Hello? Ano?" "Sa susunod, kung tatawag kayo at hindi kayo magsasalita, please lang wag na lang ako ang tawagan ninyo. Nakakaabala kayo eh. Palibhasa kayo, nakaupo na lamang sa inyong mga trono. Eh kami, puro trabaho. Tatawag ako sa inyo kung may kailangan ako. Ha? Nagkakaintindihan baga tayo?" Yan ang sabi ni Rico at halos ibagsak na nga niya ang telepono. Hindi niya alam na itong kanyang ina ay hindi makapagsalita ng maayos dahil pinipigil niyang marinig ni Rico ang kanyang hikbi. Ayaw na nga ng mag-asawang itong humaba pa ang problema. Sila na nga mismo ang bumisita sa mga anak nila sa Maynila. Kahit pa sabihing nakakapagod, kahit pa sabihing hindi na nga kaya ng kanilang katawan, titiisin nga nila para sa mga ito. Pero ang dumurog sa kanilang puso ay ang ginawa ng kanilang mga apo. Ni hindi man lamang sila iginagalang, ni hindi man lamang sila kinakausap. Sa makatuwid, naging malamig na rin ang pakikitungo ng mga apo nila sa kanila. Napakabilis magbago dahil nilaso na ang kanilang isipan ng kanilang mga magulang. Sinubukang kausapin ni Mang Jaime ang kanyang ikalawang anak. Subalit ang sabi niya, hindi siya para mag-leave ng trabaho, makapiling lamang ang mga ito. Sayang lamang sa panahon, sayang lamang sa pera. Marami daw kasi siyang bayarin. Yung ikatlong anak, puro naman dahilan. Meron daw silang business trip sa isang malayong probinsya kaya imposible niyang maasikaso ang kanyang mga magulang sa Maynila. Nang sumunod na araw, umuwi na lamang itong mag-asawang ito sa probinsya. Total, walang oras para sa kanila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, maging mga manugang nila, wala rin. Yan, nang dahil sa pera, nangyayari ang mga bagay na ito. Dumating at natapos ang panahon ng Holy Week, ni isang anak, walang bumisita sa mag-asawang matanda. Natapos na rin ang wedding anniversary ng dalawang matanda. Maging ang mga birthday nila, Pasko at Bagong Taon. Ay, wala man lamang nangamusta kahit isa. Ano kamong dahilan? Eh kasi nga daw, lahat sila abala dahil ang kanilang mga anak ay magkokolehiyo na. Naku, ganyan talaga. May mga taong maaalala ka lamang bisitahin at tawagan kapag may kailangan sa iyo. Pero pag wala na, naku, hindi sila para mag-effort. Pero wag ka, napakagaling gumawa ng dahilan. Pagpanig sa kanila ang pagkakataon, kahit mahirap, susubukan. Bagay na ipinagtataka naman ng ilang mga kaibigan at kaanak dahil kung kailan tumanda na at napakahina na ng katawan ng dalawang matanda, ngayon pa walang bumibisita. Kung kailan mahina ang kitaan sa negosyo, ngayon pa nawalan ng kasama. Idagdag mo pa, napakahina na nga ng kita ng sakahan. Nagkaroon pa ng away ang mga tauhan. Ang mahal-mahal pa ng bilihin, dahil sa sama ng panahon na apektuhan din ang kanilang kalusugan. Nang dahil dito, marami ang sumama ang loob sa magkakapatid, lalo na sa panganay na si Rico, dahil napakataas daw ng kanyang pride. Ilang mga tao ang sumubok mag-reach out kay Rico, pero hindi niya nagustuhan ang salitang sinasabi ng mga ito. Kaya itong si Rico na ang tumawag sa kanyang ama. At ang sabi niya, "Tay, sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema mo? Ano bang ipinuputok ng butsi mo?
Bakit kailangan magsumbong ka pa sa mga kamag-anak mo? Lalo na, kina Tiyo, kina Tia. Pinagmumukha mo akong masama dito eh. Alam mo, hindi kita maintindihan talaga eh. Napakaganda ng buhay ninyo. Maganda ang bahay ninyo. Malaki ang inyong kinikita sa inyong sakahan, sa inyong mga lupain. Hindi mo na nga ako binibigyan. Tapos ikaw pa tong magko-complain? O ngayon, masaya ka na. Naipahiya mo na ako. Aminin mo na. Ang sabi ni Mang Jaime, hindi naman daw siya nagsusumbong. Naglabas lamang siya ng sama ng loob sa dami ng kanyang iniinda at iniisip. Minsan, yun ang nga lamang ang tanging paraan para kahit papaano, hindi man masulba ang problema, gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Pangalawa, kapatid naman niya yun. Kadugo, hindi naman kapitbahay lamang. At hindi niya balak siraan ang kanyang mga anak. Walang ibang nasabi itong si Rico. Ibinaba niya ang tawag ng kalmado. Bagay na ipinagtaka ni Mang Jaime dahil kadalasan itong si Rico ang mahilig magbaba ng telepono ng galit na galit. Bigla itong nag-send ng isang mensahe at sinabing, "Uuwi kami." Yun lang. Kahit papaano, nakaramdam ng kaunting ligaya ang puso ni Mang Jaime at Aling Alice dahil baka naman kaya uuwi ang mga ito dahil makikipag-ayos na. Baka nais ng ayusin ng sigalot. Diba? Baka naman natauhan na. Hanggang sa dumating na nga ang panahon ng Kwaresma. Nakabantay sa labas ng bahay itong si Aling Alice pero nagtaka siya. Isang hindi kilalang kotse ang dumating. Lumabas dito ang 4 niyang mga anak kasama ang isang matandang lalaki. Tataka si Aling Alice, nasa na nga ba ang kanyang mga manugang? Nasa na ang kanyang mga apo? Bakit hindi kasama? At sino ang matandang lalaking iyan? Ipinakilala ni Rico itong si Attorney Cruz. May aasikasuhin daw sila kaya isinama na pag-uwi ng probinsya. Matapos makapagtanghalian, lumabas na nga ng bahay ang 4 na magkakapatid kausap si Attorney Cruz. Kinakabahan naman si Aling Alice at ang bagay na ito, sinabi niya sa kanyang asawa. Parang meron siyang hindi magandang nararamdaman. Jaime, anong ibig sabihin nito? Abogado? Para saan? Hindi ko maintindihan. Hindi naman nagsasalita itong si Mang Jaime. Maya-maya pa ay nawala ang 4 na magkakapatid kasama itong abogado. Naghihintay sila sa kanilang balkonahe at nang dumating na ang kanilang mga anak, may dala na nga itong mga dokumento. Oh, pirmahan nyo. Pirmahan nyo na. Huwag nang puro tanong. Para ito sa ikagagaan nating lahat. Gusto mong malaman? Power of attorney po iyan. Alam nyo, dapat nga magpasalamat kayo eh. Kasi ako nang mag-aasikaso ng mga bagay na ito. Hindi na nga kayo kikilos pa. Pipirma na lamang kayo. Huwag na kayong mag-alala pa. Ako nang bahala dito. Pati ang pagpapasukat ng bahay, ng lupain, ako nang bahala. Wala na nga kayong gagawin. Hina nyo naman eh. Yan ang sabi ni Rico. Ang sabi ng kanyang mga magulang, ang buong akala ko'y nagsama lamang kayo ng kaibigan at nagkataong isang abogado. Tapos ngayon, aabutan mo ako ng power of attorney? At gusto mo pang pirmahan ko agad? Ano ka? Hibang? Anong susukatin ng lupa? Ipaliwanag mo ng maayos, Rico, yung maiintindihan ko. Kahit na kailan, hindi ako humingi ng tulong sa iyo para magpasukat ng lupa. Hindi ko pa yung kailangan. Ang sabi ni Rico, Diyos ko naman, inay, itay, ano bang mahirap intindihin sa mga sinasabi ko? Tagalog naman ang aking salita. Ipinapasukat ko na ang lupain natin. Hahatiin na po namin ito sa 4. Ginagawa namin ito para wala na nga kayong isiping problema.
Diba? Puro ka naman complain nung nakaraang araw, di ba tay? Oh, di pinapagaan ko mga dalahin mo. Dapat nga nagpapasalamat kayo sa akin eh. Nagkukusa ako. Alam nyo, wala kayong dapat ipag-worry. Mag-iiwan kami para sa inyo kahit 50 square meter na lote para sa inyo at para sa bahay ninyo. Hindi kayo mauubusan, hindi kayo mawawalan. Hindi nyo naiisipin pa ang hinaharap naming magkakapatid. Kami na hong bahala doon. Diba? Diba? Hindi matanggap ni Aling Alice ang pangyayaring ito. Sinampal niya sa mukha si Rico. Alam mo Rico, ibang klase ka. Nagawa mong sabihin ang mga bagay na iyon nang hindi ka man lang kinikilabutan? Bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Lumuluhang nagtungo itong si Aling Ali sa bahay ng kanilang kapitbahay. At doon, nagpalipas ng oras. Paano ba naman? Sumisikip na ang kanyang dibdib sa sama ng loob kay Rico at sa tatlo pang magkakapatid. Muling nagsalita si Mang Jaime at ang sabi niya, "Ito ba? Ito ba magpapaligaya sa inyong mga anak?" Yung bunsong anak, tahimik lang. Pero nakaabang kung pipirma na ang kanyang ama. Yung ikatlong anak, medyo naluluha-luha pa. Pero ang kanyang isipan, tumatakbo na. Iniisip niya kung saan siya maaaring magbakasyon sa pagkakataong makuha niya ang kanyang pag-aari. Ang perang dapat talaga ay para sa kanya. Daw. Itong si Rico, nag-aabang na nga lamang kung pipirma na nga ba ang kanyang ama. Habang ang kanyang ikalawang kapatid, ito, tahi-tahimik lang, parang walang pakialam. Sa dami ng problemang iniisip ni Mang Jaime, naging dagdag pa sa mga pasanin niya ang pangyayaring ito. Para matapos na, pumirma itong si Mang Jaime sa dokumento habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay tinawag ni Mang Jaime itong si Aling Alice. At pareho din ng kanyang ginawa, pumirma na din ang matanda. Para kasi kay Mang Jaime at Aling Alice, maaring mahalaga ang pera at kayamanan. Pero kung ang kapalit nito ay magiging maayos na ang kanilang pamilya, handa silang isakripisyo ang lahat-lahat ng kanilang mga napaghirapan. Tutal, malaki naman yung savings account nila kahit papaano. Para kay Mang Jaime, lupa lang yan. Kayamanan lamang yan. Pamilya ang mas mahalaga para kay Mang Jaime. Pero alam mo ba, ang mas nagpapakulo ng aking dugo ay yung paraan ng pakikipag-usap ni Rico sa kanyang mga magulang. Ang sabi nga niya, "Anong iniiyak-iyak nyo? Pwede ba? Tama na nga ang dramang ito. Hindi na kami mga batang paslit. Pangalawa, alam ko na pag-isipan ko ng mabuti ang mga bagay na ito. Kinukuha lamang namin kung ano yung para sa amin. At sa pagkakataong ito, hindi na ito sa inyo. Kahit saan nyo daanin, sa amin mapupunta ang pag-aaring iyan. Maliban na lamang kung lahat kami dito ay ampon nyo lamang." Ay, buhay. Kung alam ko lamang na ganito kadali, sana noong ko pa ginawa. Nagsalita pa yung bunso. Ang sabi niya, "Tutal, tay, nay, nahihirapan naman kayong i-budget yung perang ibibigay nyo sa amin kaya kami nang gumawa ng paraan para hindi kayo mahirapan." Bakas naman sa muka ng ikalawa at ikatlong anak ang ligaya. Excited na nga silang makuha ang kani-kanilang mga titulo. Maya-maya pa'y umalis na nga ang mga ito nang wala man lang paapaalam kasama ang matandang abogado. Makikita mo rin sa mukha ng abogadong iyon na hindi niya ginusto ang pangyayaring ito. Pero wala, ginawa lamang niya kung ano ang kanyang trabaho. Ilang buwan pa ang lumipas, biglang nagulat si Mang Jaime dahil isang umaga, biglang may dumating na mga truck. May deliver na mga materyales. Kasama nga nito yung magsusukat ng lupa.
Nais niyang hatiin sa 4 na bahagi ang mga ito. Ang lupaing pinaghirapan ng mag-asawang Jaime at Alice. Tama nga ang sinabi ni Rico. Nag-iwan lamang sila ng 50 square meter na lupa para sa mag-asawa. Abay dulong bahagi pa ng lupain. Makalipas pa ang 1 buwan, tumawag muli si Rico sa kanyang ina at sinabing ilipat na at alisin ang lahat ng mga gamit sa loob ng kanilang bahay na naiwan dahil ipapagiba na ang lahat ng iyon. Katulong ng mag-asawa ang kanilang mga kaibigan at ilang mga kaanak, kapitbahay, sa paglilipat ng gamit. Kuya Jaime, alam naman naming mahal mo ang mga anak mo. Pero bakit ka naman pumayag na gawin to sa'yo? Ginawa po ninyong dalawang mag-asawa ang lahat ng paraan para magkaroon sila ng magandang buhay. Tapos ito ang kapalit ng lahat? Kinuha na lahat ng mana nga nila, samantalang buhay na buhay pa kayong dalawa. Sabihin mo nga ate, kuya, nasaan ang respeto doon? Buhay nga naman napakahirap maging mabuting tao. Ginagawa mo ng lahat para sa kanila tapos aabusuhin ka pa. Ang masakit dito mga anak mo pa eh. Pero ate, kuya, wag po kayong mag-alala. Aagapay po kaming lahat sa inyo. Magtutulungan po tayo. Niyakap ng napakahigpit ni Alice at Jaime ang kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak na tumutulong sa kanila ngayon. Magmula nga noon ay hindi na nga nagpakita pa o nagparamdaman lamang ang 4 na magkakapatid, lalo na itong si Rico, sa kanilang mga magulang. Tila ba wala na nga silang pakialam kung ano mang mangyari sa mga ito. Kitang-kita ng mag-asawang Jaime at Alice kung paanong gibain ang kanilang dating tahanan. Lahat ng mga alaala, mabubura na kasama noon. Pinabayaan na ng magkakapatid na ito ang mga tauhan ng kanilang mga magulang. Ang anihan, ang niyugan. Pero syempre, kahit ganoon, masipag pa rin magtrabaho ang mga tauhan ng kanilang mga magulang. Kaya kahit papaano, kumikita pa rin ito. At ang 4 na magkakapatid ang naghahati-hati niyon. Ang kanilang mga magulang wala ng parte kahit piso. Sa pagdaan pa ng ilang mga buwan at mga taon sa tulong ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak, nagawa ng maipaayos ng mag-asawang Jaime at Alice ang kanilang bagong tahanan. Kahit papaano, matibay na ito. Tatagal na. Sa bawat araw na dumadaan, iba't ibang pagsubok ang hinaharap ng dalawang matanda. Halimbawa na nga lamang ay yung lupang tinitirikan ng kanilang bahay ngayon. Bahain ito. Hindi maiiwasang magputik-putik ang labasan. Pero ginamit ito ni Mang Jaime na paraan upang siya'y makapagtanim ng ilang mga halaman. Hanggang sa tumubo ang mga ito at naging magandang halamanan ang paligid ng bahay. Hindi lamang yan, meron pa siyang mabuting mga kaibigan na nag-abot ng tulong sa kanya. Binigyan silang mag-asawa ng mga alagaing hayop, baka, kambing at baboy. Kahit pa sabihing meron ng iniinda ang kanilang mga katawan, kaya pa nga nila ang magtrabaho. Iba talaga kapag banat na sa buto, bata pa lamang. Habang nag-i-enjoy ang magkakapatid sa panibagong buhay na bitbit ng yamang kinuha nila ng pilit sa kanilang mga magulang, wala silang kaalam-alam na ito palang magkakapatid din ng Mang Jaime ay meron pang lupang hahatiin. Sa makatwid, meron pa siyang pag-aaring hindi maaaring pakialaman ng kanyang mga anak ngayon. Tiwala naman si Mang Jaime sa kanyang mga kapatid. Bahala na nga daw sila kung bibigyan pa siya ng malaking parte o hindi. Pero sadyang mabuti ang puso ng mga kapatid ni Mang Jaime. Malaki kasi ang kanilang utang na loob sa kanilang kuya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sila makakapag-aral at makakapagtapos. Kaya ngayon, panahon na upang makabawi. Ang sabi nga nila,
Sa pagkakataong makuha nila ang pera na para kay Mang Jaime, daragdagan daw nila ito at ilalagay sa bangko nila. Ito ang kanilang maaaring gamitin upang kung dumating man ang panahon ng pagsubok, hindi sila mahihirapan. Ang kanilang pakiusap baka naman kahit sa pagkakataong ito lamang, unahin naman nilang mag-asawa ang kanilang mga sarili. At ganoon na nga ang nangyari. Nahati na ang lupain, naibenta na ang ilang parte nito at ang pinaghatiang pera ay ibinigay kay Mang Jaime. Agad naman niya itong ipinasok sa kanyang bank account. Malaking halaga na para sa mag-asawang Jaime at Alice ang 2 milyong piso. Ang sarap naman nga talaga sa pakiramdam nang may pera ka sa bangko tapos tinutulungan ka pa ng iyong mga kaibigan at kamag-anak. Nakakalungkot nga lang dahil sa panahong ito, binitawang ka na ng iyong mga anak. Ang pangyayaring ito ang naging leksyon para sa mag-asawang ito. Ngayon, matibay na ang kanilang loob, bato na ang kanilang mga puso. Saksi ang mag-asawang ito nang makitang ibenta na nga ng magkakapatid ang lupaing sila mismo ang nagpakahirap upang yumabong. At dahil hindi nag-iisip ang 4 na magkakapatid na ito, napag-alaman pala ng mag-asawang Jaime at Alice na ibinenta lamang iyon sa napakamurang halaga. Nakakalungkot man, para kay Jaime at Alice, hindi na nga raw sila para mangialam pa sa bagay na iyon dahil matagal na nga raw na hindi kanila ang pag-aaring iyon. Move on na, ika nga. Yun, napakaganda na ng bahay ng mag-asawa. Mistulang bahay bakasyonan. Napakapresko. Araw-araw may bisita, mga kaibigan at kapamilya. Kwentuhan, tawanan, payuhan at marami pang iba. Abay nakakabata nga naman kung gaanoon. Nabago ang lahat nang biglang isang araw, kumakatok sa gate ng mag-asawang ito ang kanilang bunsong anak. Umiiyak ito at sinabing wala na raw silang pupuntahan pa dahil naubos na ang pera nga daw nila. Ang bahay nila sa Maynila kinukuha na ng bangko sa dami ng kanilang utang. Maawa naman kayo, inay. Itay, anong klaseng mga magulang kayo? Unawain niyo naman yung sitwasyon ko. Wala na akong ibang tatakbuhan pa. Kayo lamang. Tsaka, napakadamot niyo naman. Napakaganda ng bahay niyo ngayon. Siguro naman kahit papaano, meron akong karapatan dyan, hindi ba? Kahit yung mga apo niyo na lamang. Please naman, oh. Inay, itay, parang awa niyo na. Sabi ng kanilang bunsong anak. Ang sabi ni Mang Jaime, awa? Anong awa ang sinasabi mo, anak? Anong alam mo sa awa? Halos 5, 6, 7 taon? Nasaan ka? Nung panahong kailangan ka namin? Nasaan kayong magkakapatid nung panahong kailangan ko kayo? Ni hindi nyo nga alam na ospital lang inyong ina dahil sa kanyang karamdaman. Bakit? Kasi bising-busy kayo sa mga buhay ninyo. Nagpapakasasa kayo sa kayamanang hindi naman kayo ang nagtrabaho. Alam nyo? Wala akong pakialam sa kayamanang yan eh. Ibinigay ko ang lahat ng iyon sa inyo. Umaasang yon ang bubuo sa pamilya natin. Pero ano? Yung pa ang naging dahilan upang magkawatak-watak tayo. Ngayon, uuwi ka na para bang ang laki pa rin ng utang na loob ko sa inyo? Hanga nga ako sa iyo eh. Nagawa mo pang humarap dito. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob, ha? Sa mga anak mo? Yan? Oh. Anong ginagawa nyo rito, mga apo? Hindi ba't wala na kayong panahon sa akin? Ang lalaki nyo na. Magbanat kayo ng buto. Umalis na kayo. Utang na loob, kailangan namin ng kapayapaan dito. Umalis na kayo rito. Maya-maya pa naglapitan na yung mga kaibigan ni Mang Jaime at Aling Alice. Nagsisigawan, nagbubulungan ang mga ito. Kaya naman,
Ang bunsong anak ni Aling Alice at Mang Jaime ay napilitan ng lumayo. Siyempre, humingi ng tulong itong si bunsong kapatid sa kanyang mga kuya. Pero lahat sila naghihirap na nga ngayon, lalo na itong si Kuya Rico niya. Paanong haharapin ng magkakapatid na ito ang karmang sila mismo ang gumawa? Naghirap na nga sila sa Maynila. Wala nang matrabahuan, wala nang mapuntahan pa, habang namumuhay ng maayos at mapayapa ang kanilang mga magulang ngayon. Ilan sa mga pamangkin na mag-asawang Jaime at Alice ay nagpasyang tumira sa kanilang bahay upang kahit papaano meron silang katuwang, meron silang kasama at merong magbabantay. Hanggang sa huling hininga ng mag-asawang ito, hindi na nga nila nagawang makita pa ang 4 nilang mga anak. Ngayon, nanamnami ng magkakapatid na Rico ang lahat ng karmang ginawa nila sa buhay nila mula ng talikuran nila ang kanilang mabuting mga magulang. Magsilbing aral nawa ito sa ating lahat. Mahalin at igalang ang ating mga magulang. Huwag umabuso. Bagkus, sila ay mahalin at hayaang ikaw ay gabayan. Shout out time! Wow, napakaraming komento, napakaraming pabate, kaya simulan na nga po natin to. Hello, Erlene Wilson, Mirna Galicia, Rose Pablo at Helen Ingram. Kamusta po kayo? Alma Macabe, Leticia D, Maximo Andalan, J. Rocco at Aiza Muñez. Hello, Mariz Santiago, maraming salamat sa komento po ninyo. Lenlen Siman, Margarita Talibon, Rowena Enriquez, Erlinda Claveria at Bing Jorge. Kasama sina Alma Gutierrez, Mylen Del Rosario, Shirley at Elizabeth Baldonado. At dito na nga po nagtatapos ang ating video ngayong araw na ito. Next time po ulit ha. Maraming salamat. Paalam!